NANI? This motherfucker don't miss. No, he's fucking good. That motherfucker don't miss, man. He's good. In the heat of battle, he don't miss. No. Magandang umaga mga tol. March 29, 2024. Biyernes Santo, alas 3 na madaling araw. Pauwi pa lang yung mga nag-alay lakad dito sa Landayan. Samantalang kami ng tropa kong si Boyong ay pa-ride out pa lang. Magmamahabang long ride kami ni Boyong ngayong mahal na araw. Magpepenitensya daw kami, sabi ni Boyong. Syempre, todos Los Santos yan mamen dahil ngayon na lang ulit tayo makakapagmahabang long ride. Walang Diyo, walang hair. Warm up pa lang pero pumapagpag na si Boyong. Wala na akong ibang no choice kundi sumabay sa pacing niya. Umpisa pa lang mabigat na dalahan kaya ang bilis naming makarating ng Kabuyaw eh. Nasa Kabuyaw pa lang kami pero pakiramdam ko parang maaga akong mag-overheat. Sa sobrang bilis ng pacing parang mabubutas na yung radiator ko. At nang makarating na nga kami ng Calamba, mabigat pa rin ang dalahan ni Boyong. Kaya nagpahinga muna kami ng konting sandali dito sa may turbina. At pagkatapos, larga na ulit. At nandito na nga kami sa Santo Tomas. At babaybayin na namin ang mahabang banayad ng Alaminos. Hanggang makarating na nga kami dito sa may San Pablo. At nagkaroon ng konting aberya. Nadali ng taglamig yung gulong ni Boyong. Nadali ng stapler. Kaya tinodos na namin agad at pinalitan na namin ng interior. At habang pinapalitan ko yung interior ni Boyong, dito na nga kami inabot ng liwanag. At pagkatapos nga naming palitan ng interior ni Boyong, tumodos Los Santos na agad kami. Hanggang sa marating na nga namin ang arko na namamagitan sa bayan ng San Pablo at probinsya ng Quezon. At ang pangalawang hinto namin maliban sa aberya ay dito na sa bayan ng Chaong. At dito na nga kami nag-almusal ni Boyong. Nagutom ang mga buang. Ayan oh, dito tayo sa ano ngayon men. Dito tayo sa Borgera, no? Dito sa... Anong lugar na to, kuya? Chaong. Chaong. Dito na kami sa Chaong, oh. Todos Los Santos na. Nagutom ang mga buang. At pagkatapos nga naming mag-almusal, umarangkada na ulit kami ni Boyong. Mag-aalas 7 pa lang pero parang medyo masakit na ang sikat ng araw. Sana pala nag-sunblock muna ako bago umalis ng Laguna. Sigurado mangingitim na naman ako nito. At habang binabagtas nga namin ni Boyong ang kahabaan ng Candelaria, napapansin ko na parang unti-unting kumukulimlim ang kalangitan. At tila ba parang may nagbabadya ng malakas na ulan. At ayon naman daw kay KR ni Baron, maganda naman daw ang panahon. Kaya nga lang, may 5 kilometro pa bago magseryaya. Inabot na kami ng ulan. Kahit sobrang bilis na ng padjak namin ni Boyong ay nahabol pa rin kami ng ulan. Kaya wala na kaming ibang no choice ni Boyong kundi magpatila ng malakas na ulan. At syempre kasama na rin doon ang pahinga. At habang namamahinga sinamahan ko na rin ang pagdadasal. NANI? Kilala kong kaliskis mo. Oy. At pagkatapos nga namin magpatila at magdasal, umarangkada na ulit kami. Hanggang makarating na nga kami dito sa bayan ng Sariaya. Masyado pang maaga mga tol pero dito ko naramdaman yung laspag ko. Dito ko naramdaman na parang mag-overheat na ako. Makunat yung kalsada dito mga tol. Mukha lang siyang patag pero makunat. Mas makunat pa sa chicharong bulaklak na hinangin. Pero kay Boyong baliwala yung kalsada. Yung ahon ginagawang lusong eh. Boyong, anong gamit mong kulan? Bahala ka sa buhay mo. At pagkatapos ko ang baybayin ng makunat na kalsada ng Siriaya, sa wakas narating ko na yung boundary ng Patayabas at Palosena. At dito nga rin pala ako inantay ni Boyong, kaya sabay na kaming lumusong Palosena. Para akong nabunutan ng tinik nung lumusong na. Ayahay na naman si Maninoy. Hindi totoo yan. Hanggang sa marating na nga namin ang pagbilaw. Nako, kung makunat ang kalsada ng Siriaya mga tol, mas makunat ang pagbilaw. Hindi pa namin nararating yung destinasyon namin pero parang magkakaalmoranas na ako men. Bahala ka sa buhay mo. Sa sobrang kunat men, para kang ngumunguya ng interior. Sinabayan pa ng sobrang init. I can't take this anymore. Will you please repeat it? Oh my goodness. Huwag ka na mag-Ingles. At sa wakas nakarating na kami ng Atimonan at nandito na kami sa paanan ng Old Sigsag Road. O mas kilala sa tawag na Bitukang Manok. At hindi pa
dito natatapos ang kalbaryo mga tol. Bago namin marating ang pinaka-view deck ng Bitukang Manok, meron pa kaming aahunin halos 1.5 kilometro pa. Pero bago umahon, tumira muna kami ng buko. At syempre, nagdikit na rin kami ng mga stickers. And shoutouts nga pala sa Laguna Fix Gear. At inumpisahan na nga naming umahon ni Boyong. At sana hindi ako malumpo. NANI?! Tik na yan. Woo! Mauna ka na. Bahala ka sa buhay mo. Quality. It's nice to be back. Huwag ka na mag-Ingles. Sa wakas, for the second time, nakarating ulit ako dito sa Bitukang Manok. Sobrang nalaspag ako dito, men. Pero okay lang, kahit na nalumpo, masarap naman sa pakiramdam. Kaya after ng ride na to, ayoko na. Bola lang yan. De, joke lang mga tol. Hindi na rin kami nagtagal ni Boyong dito sa taas. Nag-photoshoot lang kami saglit, sabay baba na rin. Kaya pagkatapos nga namin mag-lunch, rekta uwi na. At para na rin hindi kami gabihin sa kalsada. Kaya nga lang mga tol, dahil sa sobrang init at sobrang laspag ko, ang dami ko ng hinto. Kaya inaabot na rin kami ng gabi sa kalsada. Alas 6 na ng gabi nang makarating kami ng Alaminos, Laguna. At doon na kami naghapunan. Kaya pagkatapos kumain, lugaw na lugaw ako dyan, men. Sa sobrang pagod ko, hindi na ako nakapag-video pa uwi. At pagdating ko ng shop, dead on arrival ako, men. At linggo ng pagkabuhay na ako bumangon. Good night.